Hi everyone, welcome to the first episode of Jane Yaps, where I sit down and talk about the things that have been on my mind lately. So this is a series of less curated and less edited videos, and part of the reason why I decided to create this series is because of some of the comments na nare-receive ko lately. May mga nagko-comment na post longer videos, natapos ko na yung videos mo, inuulit ko na lang, post more often. And although may konting pressure kapag nakaka-receive ako ng mga ganitong comments kasi syempre gusto ko na ma-deliver kung ano yung nare-request sa akin ng viewers ko. A part of me still cannot believe na may mga nanonood talaga ng videos ko. More so, may mga nagbe-binge watch ng videos ko. So I told myself, why not give it a try? I-try natin yung podcast concept. Kasi isa sa mga pinakadahilan talaga kung bakit medyo matagal ako mag-upload ng video sa YouTube is because of the editing process. Yung pag-create ng content, pag-film, okay lang yun sa akin. Hindi siya ganun ka-time consuming. Pero yung editing part, yun yung pinakamatagal para sa akin. So I thought, why not gawin natin siyang parang podcast na wala masyadong edits, wala masyadong cuts, wala masyadong transitions para I can deliver what you guys have been requesting me. So for the first episode of Jane Yap series, let's talk about why I'm simplifying my life in Manila, especially when it comes to money. When I first moved back to the Philippines, I really thought my life would be bigger, busier, more exciting kasi finally more places to go, more food to try, and more people to see. And to be fair, that actually happened. Ganun yung nangyari sa buhay ko sa first few months ko dito sa Maynila. Ang hindi ko lang in-expect is how expensive that kind of life actually is. As you guys know, I'm a balikbayan. I used to live in Malta, which is a small but beautiful island country in Europe. Ang routine ko lang doon, papasok sa trabaho, uuwi, pupunta sa beach with my friends or my husband, and then uuwi ng bahay para matulog. The next day, ganun na naman. It was very simple and relaxed. Sabi nga ng ilan, ang buhay daw sa Malta parang pang-retirement. Pero although very simple and straightforward yung buhay ko sa Malta, I was struggling emotionally kasi syempre, malayo ako sa pamilya ko, malayo ako sa community ko. Pero financially and lifestyle-wise, it was very steady. Konti lang ang options namin, maliliit lang yung mga mall sa island na yon. Hindi ka rin masyadong nag-order online kasi ang mahal ng shipping fee. So naturally, konti rin lang naman yung gastos. And I didn't realize it at the time, pero that kind of life made it easier to save kasi wala ka masyadong temptations. So kumbaga, limited yung options mo when it comes to gala, when it comes to shopping, cafe and restaurants. In short, you weren't constantly spending to fill your time or to keep up with any trend online or with your friends. So when I moved back to Manila, I was really excited kasi I thought, yes, finally life will start happening again. Don't get me wrong, I love Malta. Na-enjoy ko yung years of stay ko there, yung mga taong nakilala ko, yung experiences. However, may times talaga na nakaka-depress kapag malayo ka sa pamilya mo. And may times din na parang wala ka nang nilook forward sa days mo sa abroad. So, ganun yung nangyari sa akin. Kaya pag uwi ko dito sa Pilipinas, sabi ko, yes, finally, may ilulook forward na ulit ako. Pero ang hindi ko na-realize na, oo nga pala, no, dito sa Maynila, everything requires money. Sa Malta kasi, kapag gagala ako with my friends, hindi ganun kalaki yung gastos. Kasi ang public transportation doon, yung bus, libre lang para sa mga residente. So kahit na pumunta kami sa end-to-end ng island, hindi ganun kalaki yung gastos. Pagkain lang madalas yung ginagastosan namin. However, dito sa Maynila, bawat galaw mo may gastos. Kapag lalabas ka for brunch with your friends, mahina na yung gumastos ka ng 3,000 pesos. And it wasn't just the big expenses, hindi lang to tipong, baka naman kasi nagsishopping ka everyday. Kahit na yung maliliit na bagay lang, like for example, yung pagpunta mo sa mall, sasakay ka ng jeep, sasakay ka ng tricycle, gastos pa rin yun, di ba? Until one day, na-realize ko na lang na grabe, ang bilis mawala ng pera dito. And kapag hindi ka mindful sa paggastos mo on a daily basis, mauubos talaga yung sahod mo. Or kung umuwi ka naman na balikbayan at wala kang trabaho, mauubos at mauubos yung savings mo. And that was my first wake-up call, kaya I decided to simplify my life here in Manila. But I think what made it harder wasn't just the cost of living here in Manila, pero yung lifestyle that comes with it. Because here, it's so easy to feel like you have to be doing something. You have to go out, you have to try new places, you have to post sa story mo, you have to say yes. And that requires money. As a balikbayan, there's also this feeling na you have to enjoy it kasi yun nga yung dahilan kung bakit ka umuwi, di ba? You want to feel alive again. You want to experience the things na nakikita mo lang sa social media ng mga kamag-anak or kaibigan mo before. You want to try these things. And I think dun sa third month ko, I actually reached the point where I asked myself na, am I actually doing this because I enjoy doing it?
or am I just keeping up? And that's when I started thinking about my life in Malta again. Not the homesickness part, pero yung simplicity, yung wala ka masyadong iniisip na gastos bukod dun sa basic cost of living expenses mo nga. Hindi mo kailangan mag-budget para sa paglabas with your friends and family, pagpunta sa mall, pag online shopping. Hindi ka rin pressured to always go out, kaya okay lang kahit na simple lang yung araw mo. That's when it hit me that I don't really miss Malta as a place, I miss the lifestyle that I had there. So naisip ko na pwede ko rin ba siya gawin dito, nasa Maynila ako. Is it possible to bring that kind of simple life here in Manila? And eventually I convinced myself na why not, itry natin na isimplify yung buhay natin dito sa Maynila. Wala namang mawawala if ever. I even shared it online and surprisingly, madaming nakarelate, madaming nag-enjoy dun sa content and may mga nagme-message pa na ginagawa din nila yon. So I decided na this is a good sign, maybe I should keep doing it. I didn't do anything drastic, wala ako masyadong major lifestyle changes na ginawa. For example, hindi na ako always yes sa mga invites sa akin. I do it intentionally. So pinag-iisipan ko muna bago ako mag-yes kung may budget pa talaga ako para doon, nakailang gala na ako this month. Pwede pa ba akong mag-yes today? Hindi lang naman siya about monetary cost, energy-wise din. Kasi syempre, mag-i-invest ka din ng energy mo. And for someone like me na introvert, malaking gastos ang pakikipag-socialize. So I also think about that. Hindi lang siya about money lagi, about my energy din. I also became more mindful when it comes to small expenses or small conveniences na akala ko dati, parte lang talaga siya ng buhay dito sa Maynila. Pero optional naman pala. Pwede mo naman palang i-lessen yung expenses mo doon. Like for example, grab rides, or delivery fees, or takeout food. Yung mga parang naging automatic nung first month ko dito sa Maynila, pinag-isipan ko na siya eventually kung worth it pa ba silang pagkakagastosan. Kasi sa first few months before, nung hindi pa ako nagtatrack ng expenses ko, hindi ko naman sila nakikita as malaking gastos eh. I don't see them as something na nakakaapekto sa finances ko. Pero nung nag-track ako ng expenses ko, dun ko na-realize na malaki din pala yung nawawala sa akin every month kung ito-total ko lahat ng conveniences na yon. I was actually having second thoughts kung i-share ko yung frugal life ko dito sa Maynila kasi syempre hindi naman siya yung usual na storyline ng mga balikbayan, di ba? Kapag sinabi mong balikbayan, siguro okay na siya financially kasi umuwi na siya sa Pilipinas. Iniwan niya na yung euro or USD, bumalik na siya sa peso. Pero hindi naman laging ganun ang dahilan ng mga Pilipino. Hindi lang naman siya about the money. Minsan tungkol din sa peace of mind mo na kahit na sobrang okay ng buhay mo sa ibang bansa, it doesn't translate to having peace of mind or hindi ka nakakaramdam ng depression or anxiety dahil lang nasa ibang bansa ka na. Minsan may mga ganun pa rin kami pinagdadaanan sa abroad na I think maiintindihan mo lang kapag na-experience mo siya. For example, yung homesickness, hindi mo talaga siya magigets until pagdaanan mo siya. Kasi back then, kapag sinabi mong homesickness, nung hindi pa ako nag-abroad feeling ko baka mind over matter lang. Baka dahil lang kasi masyado mong iniisip, kaya nade-depress ka or naho-homesick ka. Pero mararamdaman mo siya after matapos nung honeymoon phase eh. For example, sa first few months, excited ka na tumira sa ibang bansa kasi syempre, iba yung environment mo. Pero kapag nag-die down na yung honeymoon phase, marirealize mo eventually na malungkot pala sa abroad. So, hindi lang siya about money lagi. Minsan, may mas malalim pang dahilan kung bakit umuwi ang mga OFW pabalik dito sa Pilipinas. Kahit na minsan, hindi pa sila 100% okay financially. And I'm so glad na nung nag-start ako mag-share about my journey from being an OFW to balikbayan, may mga nakarealize at nag-message or nag-comment na hindi pala laging gano'n ang storyline. May mga ibang dahilan pa pala kung bakit umuwi ang Pilipino galing ibang bansa. Parang yun yung nag-justify ng, oo nga no, okay lang naman siguro na i-share itong mga bagay na to online. Now let's talk about what changed for me. Kasi 1 year na ako nag-frugal living and then about 3 to 4 months na akong nag-downsize. And ito yung mga pinakagusto kong changes na nangyari sa akin. Number 1, I feel more in control when it comes to my finances. Dati kasi wala naman akong idea kung saan napupunta yung pera ko every month. So, walang regret for me sa kung paano ako gumastos. Dahil hindi ko alam kung anong percentage ng pera ko yung dapat sanang na-save ko or napunta sa investment at kung anong percentage yung nagastos ko lang sa walang kwentang bagay. So, right now na nagtatrack na ako ng expenses ko, I feel more in control. And nakikita ko din kung ano yung mga bagay na pwede ko pang i-improve. I also
feel proud sa sarili ko dahil nakikita ko at the end of every month kapag nagtatali ako or kapag nare-review ko yung tracker ko na meron siyang trend. Consistent ako sa kung ano yung mga expenses ko every month. And may mga aspeto din naman ng gastos ko na nai-improve ko. So I know na on track ako sa kung ano yung goal na gusto ko may achieve at the end of the year. So hindi lang siya mindlessly frugal living, mindlessly downsizing. It's all about making sure na at the end of the month, nare-review mo siya or every quarter nare-review mo siya to make sure na aligned siya sa kung ano yung goal mo at the end of the year. Bukod sa I feel more in control, I also feel proud sa sarili ko na okay, we're doing great in a sense na hindi lang tayo mindlessly nagsisave ng money, nag-control ng expenses, but it's actually leading us to reaching our goal. Next, I feel less pressured. Back then, nung iniisip ko na ituloy yung pagko-content creator dito sa Maynila, I was having second thoughts dahil hindi ko alam kung ano i-share ko. Nung nasa Malta kasi ako, ang niche ko is about my life there. My life as an OFW sa Malta. Pero nung umuwi ako sa Pilipinas, gusto kong ituloy yung pagko-content creator. Pero wala akong idea kung ano i-share ko online dahil hindi naman ako pala shopping, so wala akong haul. Hindi ako mahilig sa makeup. I have a very simple life. So, anong magugustuhan ng target audience ko sa buhay ko right now na nandito na ako sa Philippines? And then eventually, when I started talking about frugal living, about my simple life here in Manila, surprisingly, may mga na-intriga dun sa idea na yon and dun sa content na yon. And yun na yung nagiging niche ko. And I'm so glad na yun yung nag-click sa inyo. Yun yung naging niche ko kasi it's something that is very natural sa akin. Yun pala yung ibig nilang sabihin when they said na dapat authentic ka sa content na pinapresent mo sa audience mo. Kasi gets ko na yun pala yung ibig sabihin nila. Kapag authentic ka, mararamdaman yun ng audience mo at mas makaka-relate sila sa'yo. Kasi back then, kapag sinasabi nila na authentic, what do you mean? Dapat ba maging natural ka lang sa pagsasalita mo in front of the camera and that's it? And now, I realize na yun pala yun. So right now, I feel less pressured na mag-keep up sa kahit anong trend, sa kahit anong gastusin or magpunta sa mga trendy restaurants or cafes kasi hindi yun yung niche ko. Ang niche ko is frugal living, which is something that I really do and I really like dahil hindi ako pressured to go out, hindi ako pressured na gumastos, hindi ako pressured na gawing mukhang exciting ang everyday life ko dahil guys, that's not the reality. Hindi laging exciting ang buhay. May times na boring talaga siya. May times na wala, nakaupo ka lang sa bahay mo, nagko-compute ka lang ng gastos mo for the month. And that's it. So right now, wala na yung pressure na dapat Instagram-worthy lahat ng content ko. Yung everyday life ko dapat exciting para may ma-present ako online. So wala nang ganon. Kasi I know na yung target audience ko, alam nyo na hindi ganon ang reality ng buhay. Hindi siya laging exciting, hindi siya laging colorful, hindi siya laging Instagram-worthy. And weirdly, kahit na ganito yung klase ng niche na napuntahan ko, I enjoy things more. Kahit na ang simple-simple ng buhay ko dito sa Maynila at nakikita ko na there's more to it than just living in a studio unit, masaya ako na ito yung naging ruta ko dahil I enjoy things more. Mas may kinakapuntahan yung gastos ko dito sa Maynila kumpara sa dati na wala, kung ano-ano lang yung binibili ko online, kung saang-saang cafe or restaurant ko lang siya nagagastos. Right now, it's more intentional. So, mas na-enjoy ko yung mga bagay that actually adds value to my life. But it's not perfect. Ngayon naman na nandito na ako sa field na to, I am frugal living, but at the same time, I'm a content creator. Ang kailangan ko namang ayusin right now is yung time management ko. Kasi kapag nagsimula ka sa content creation, parang lahat na nakikita mo, gusto mo i-content. Hindi ko naman enjoy yung oras ko dahil lagi ako nag-iisip ng content, nag-iisip ako ng script, nasa phone ako, tapos nag-jot down ng ideas. May mga ganun akong times, and recently, nag-travel ako with my friends and my family. And I always have to remind myself na i-enjoy mo. Huwag ka laging nag-iisip ng content, huwag ka laging nasa phone. Ayun yung kailangan kong ayusin right now. Kailangan may balance pa din kahit papaano para hindi ako ma-burn out. It's not perfect. It's far from perfect. Madami pa rin tayong goals na gustong i-achieve. Pero I'm so glad na yung ibang aspeto ng buhay ko na ayos ko na siya, especially when it comes to finances.
Pero when it comes to time management, yun naman yung kailangan ko pang i-improve. Because at the end of the day, hindi lang naman siya tungkol lagi sa pera, di ba? You still want to enjoy your time with your family, with your loved ones. So kahit na naka-frugal living tayo, kahit nagda-downsize tayo, dapat meron pa ring balance. That way, ma-make sure natin na wala tayong regrets. So if you're also in that phase in your life where everything feels a bit too fast or too expensive, this is your sign to slow down. It's okay to take a moment, pause for a while to see if this is really what you want sa life mo right now. Kung yung mga gastusin mo ba is aligned sa kung ano yung goal mo. Again, this is a reminder that you don't have to keep up. You don't have to keep saying yes kung ayaw mo naman talaga. And you don't always have to spend more just to feel like you're living. Kasi sometimes a simpler life is actually a richer one. Anyhow, that's all for my first episode of Jane Yaps. Let me know in the comments if you want more videos similar to this one. Kasi honestly, ang dami ko pang realizations lately that I want to share with you guys. That's it for today. Ciao!